Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 6 or 65 pataas at miyembro kayo ng SSS, pakikinig kayo ng mabuti sa susunod na ilang minuto dahil may napakahalagang balita akong gustong ibahagi sa inyo ngayong Abril at posible na malaki ang epekto nito sa inyong bulsa. Hindi ito basta-basta na update. Nagsimula na kaming makatanggap ng mga mensahe mula sa aming mga manonood na nagtatanong. Totoo ba ito? May dagdag bang 16 and 800 na matatanggap mula sa SSS? At ang sagot ko sa inyo ngayon ay oo. May pondo na naghihintay sa marami sa inyo. Ngunit may mga kondisyon, may mga deadline at may mga hakbang na kailangan ninyong gawin para hindi kayo mapag-iwanan. Isipin ninyo ito. Mayroon kayong kakilalang lola o lolo na taon-taon ay nag-aambag sa SSS, nagtatrabaho ng husto, nagtitiis at ngayon na panahon na para matanggap ang kanilang karapatang pera, hindi nila alam kung paano. Huwag ninyong hayaang mangyari iyon sa inyo o sa inyong mga mahal sa buhay. Kaya naman, nandito tayo ngayon para pag-usapan ng malinaw, ng simple at ng tapat tulad ng magkaibigan na nagkukwentuhan sa kapagkainan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 16 to 800 na posibleng matanggap mula sa SSS ngayong Abril. Kung sino ang karapat-dapat, kung kailan ito ilalabas at kung paano ninyo makukuha ng walang abala. Pag-uusapan din natin ang mga posibleng bawas sa inyong pensyon na baka hindi ninyo alam, ang mga nakatagong benepisyo na hindi inaabiso ng SSS sa lahat at ang mga practical na tips para mapakinabangan ninyo ang bawat piso ng inyong pinaghandang kinabukasan. Huwag ninyong patayin ang video na ito dahil baka sa susunod na bahagi pa lang natin ay makikilala na ninyo ang pera na matagal na kayong may karapatan. Magsimula tayo sa pinakamalaking tanong. Ano ba talaga itong 16,800 na pinag-uusapan? Ang halagang ito ay hindi isang bagong programa na pinasok ng gobyerno ng walang dahilan. Ito ay kaugnay ng SS Pension Loan Program at ang tinatawag na Retirement Lump Benefit na pinagsama sa ilang piling kaso ng SS WISPY Plus o ang Workers Investment and Savings Program Plus na unti-unting inilalabas sa mga karapat-dapat na miyembro. Para sa mga miyembro na umabot sa edad 6 at nagpili ng retirement bilang kanilang claim, ang SSS ay nag-compute ng kaniya nilang naipon na kontribusyon at sa maraming kaso, ang mga miyembro ay may karapatang makatanggap ng LAMPS o kaya naman ay ang unang 3 buwan ng kanilang pensyon ng sabay-sabay. Kapag ikinonsolida iyan, halimbawa kung inyong monthly pension ay humigit kumulang PH5 600 3 buwan, yun ay umaabot sa 16,800. Hindi ito bonus mula sa SSS na basta bigay nila. Ito ay ang inyong sariling naipon na ibinabalik sa inyo sa tamang panahon. Ngunit narito ang mahalagang bagay na maraming senior ang hindi alam. Ang G16 to 800 na ito ay hindi automatic na matatanggap ng lahat. Mayroong mga kondisyon. Una, kailangan ninyong mayroon ng aktibong SSS retirement claim na naaprubahan. Pangalawa, kailangan ninyong mayroon ng rehistradong Unified Multipurpose ID or MIDCard o kaya naman ay ang inyong registered bank account GCash Maya account sa SSS. Kung wala pa kayong nakalink na paraan ng pagbabayad, posible na ang inyong pondo ay naghihintay pa rin sa SSS. Nakalagak walang nababayaran sa inyo habang kayo ay naghihintay sa labas. Mahalaga ring malaman na ang mga miyembro na pumili ng LAMP, sumong nag-retire sila, ibig sabihin kinuha nila ang lahat ng kanilang naipon ng isang beses ay hindi nakarapat-dapat sa monthly pension o sa ganitong uri ng 4 na buwan na advance na bayad. Ang pagpipilian ng lump sum ay permanente at hindi na maaaring baguhin. Kaya para sa mga kabataan nating manonood na nagtatayo pa lang ng kanilang kinabukasan, iyan ay isang mahalagang aralin. Pag-isipan ng mabuti ang pagitan ng lump sum at ng monthly pension bago kayo magdesisyon. Ngayon, pag-usapan natin ang schedule. Ayon sa pinakabagong impormasyon mula sa SS, ang mga retirement pension payment para sa Abril ay inaasahang ilalabas sa loob ng unang 2 linggo ng buwan para sa mga miyembro na may naaprubahang claim bago pa man mag-Marso. Kung ang inyong claim ay naaprubahan pa lamang kamakailan sa Marso o April, posible na makatanggap. Kayo ang inyong unang bayad sa loob ng 20 hanggang 45 na araw pagkatapos ng approval. Ang SS ay gumagamit ng 3 pangunahing paraan ng pagbabayad sa ngayon.
Una, ang Pension Savings Account o PSA sa Land Bank of the Philippines. Ito ang pinakakaraniwang paraan at maaasahan. Pangalawa, ang GCash o Maya na direktang link sa inyong SSS account. Para sa mga Tech VI na senior, ito ay mabilis at maginhawa. Pangatlo, ang over-the-counter na bayad sa mga accredited payment centers tulad ng SM, Bayad Center or iba pang partner ng SSS. Ngunit ito ay karaniwang ginagamit na lamang para sa mga espesyal na sitwasyon. Narito ang isang practical na tip na gustong ibahagi ng aking isa pang kaibigan na nagtrabaho sa SS ng maraming taon. Kung hindi kayo makatanggap ng inyong pensyon sa loob ng 45 araw mula sa dapat na release date, huwag kayong mag-atubiling pumunta sa pinakamalapit na SSS branch at humiling ng tinatawag na Payment Status Inquiry. Magdala kayo ng inyong CR o Common Reference Number, isang valid ID at ang inyong passbook o screenshot ng inyong Troy wallet. Matarans, maaari man lang suriin ng direkta ang inyong account at sabihin kung saan natigil ang bayad. Isang bagay din na dapat ninyong malaman, kung kayo ay nagbabago ng bank account ng e-wallet number, kailangan ninyong i-update ito sa SSS bago pa mag-release ang bayad, hindi pagkatapos. Maraming senior ang nakaranas ng delay dahil nag-update sila ng account number sa kalagitnaan ng processing period at nagdulot ito ng komplikasyon sa loob ng 15 hanggang 20 araw. Bago ang anumang pagbabago ng account, makipag-usap muna kayo sa inyong pinakamalapit na SSS branch. Ngayon, pumunta tayo sa bahaging ayaw nating pag-usapan. Ngunit, kailangan nating harapin ng tapat ang mga posibleng bawas sa inyong pensyon. Maraming seniors ang nagulat nang makita nila na ang kanilang natatanggap ay mas mababa kaysa sa inaasahan nila at hindi sila nag-iisip. Talagang may mga legal na dahilan kung bakit maaaring mabawasan ang inyong monthly pension. Ang una at pinakakaraniwang dahilan ng bawas ay ang SSS Salary Loan o Calamity Loan na hindi pa nababayaran bago kayo nag-retire. Kung meron kayong natitirang loan sa SSS kahit malaki o maliit, automatikong ibabawas ito sa inyong LAMP o sa inyong unang ilang buwan ng pensyon. Halimbawa, kung ang inyong LAMP ay 16, ngunit meron kayong natitirang 5,000 na SSS loan, ang matanggap ninyo ay 1,800 lamang. Hindi ito isang parusa, ito ay legal na pagbabawas ayon sa batas. At mayon kayong karapatang malaman ang detalye nito bago mag-release ang bayad. Pangalawa, kung kayo ay miyembro ng isang cooperative or employer na nagbayad ng SSS contribution sa inyong ngalan, in Brazilian mayroon mga buwan na hindi nabayaran ng inyong employer, maring mag-iba ang inyong computed pension. Ang SSS ay nagko-compute ng pension base sa inyong actual na itala na contributions, hindi sa mga buwan na dapat sanang nabayaran. Kaya kung ang inyong employer ay naglaktaw ng ilang buwan ng contributions, ang inyong pensyon ay maaaring mas mababa kaysa inaasahan. Kung naniniwala kayo na ito ang nangyari sa inyo, maaari kayong maghain ng reklamo sa SSS at hilingin ang Employer Compliance Report. Pangatlo, at ito ay isang bagay na maraming tao ang hindi alam. Kung kayo ay nagtatrabaho pa rin habang tumatanggap ng SSS pension at kayo ay nasa edad 6 seed hanggang 64 lam, ang inyong pension ay maaaring mapigilan o mabawasan kung hindi ninyo isinubit ang inyong Certificate of Non-Employment. Sa kasalukuyan, pinahihintulutan ng SSS ang simultaneous employment at pension para sa mga miyembro 65 pataas. Ngunit para sa edad 60 hanggang 64, mas mahigpit ang mga patakaran. Siguraduhing malinaw sa inyo ang inyong status bago kayo magsimulang makatanggap ng pensyon. Narito na ang pinaka-exciting na bahagi, ang mga benepisyo na mayroon kayong karapatan, ngunit hindi palagi na binibigyan ng pansin ng SSS. Ito ay hindi sikreto, ngunit hindi rin ito laging nire-remind sa mga miyembro. Kaya importante na pag-usapan natin ito ngayon. Una, ang SSS Funeral Benefit. Kahit na ito ay para sa inyong mga mahal sa buhay sa hinaharap, dapat ninyong malaman na ang kasalukuyang halaga nito ay hanggang 202,000 para sa mga miyembro na may sapat na contributions. Ang hindi alam ng marami ay maaaring i-claim ito ng anumang miyembro ng pamilya at hindi limitado sa asawa. Siguraduhing alam ng inyong mga anak o pamangkin kung saan at paano i-claim ito para hindi mawala sa inyo ang benepisyong ito sa oras ng pangangailangan. Pangalawa, ang SSS Death Benefit para sa inyong mga dependent.
Kung sakali mangyari ang hindi inaasahan ang inyong primary beneficiary, karaniwang asawa ay may karapatang makatanggap ng lifetime pension mula sa SSS. Hindi isang beses na bayad lamang. Ngunit narito ang trick, kailangan ninyong tiyakin na ang inyong beneficiaries ay nakalagay na at naka-update sa inyong SS records habang kayo ay buhay pa. Kung hindi na-update ang inyong beneficiary form, lalo na kung nagpalit kayo ng asawa o kung namatay na ang orihinal na benepisyaro, posible na walang makakatanggap ng death benefit sa tamang paraan. Pangatlo, ang SSS Sickness Benefit. Oo, kahit senior na kayo, kung kayo ay nagtatrabaho pa rin bilang voluntary or self-employed member, may karapatan pa rin kayong mag-claim ng sickness benefit kung kayo ay nasa ospital o hindi makapagtrabaho ng ilang araw. Ang maraming seniors ay hindi nag-a-avail nito dahil akala nila ay para lang ito sa mga kabataan. Pag-usapan natin ang usapin ng buwis, isang bagay na maraming seniors ang nahihiyang itanong. Ang magandang balita sa kasalukuyan, ang SSS Retirement Pension ay hindi kasama sa taxable income sa Pilipinas. Ayon sa tax code, ang mga benepisyo na natanggap mula sa SSS, GSIS at iba pang government social insurance programs ay exempted sa income tax. Ibig sabihin ang inyong 5,600 o 7,000 na monthly pension, ang buong halaga ay sa inyo. Walang ibabawas ang BIR doon, ngunit narito ang isang kavat. Kung kayo ay tumatanggap ng ibang kita, halimbawa, nagpapakayo ng bahay o may maliit na negosyo, ang kita na iyon ay maaaring subject pa rin sa tax. Ang exemption ay para lamang sa pension mismo, hindi sa inyong ibang pinagkakakitaan. Kaya kung nagtatrabaho pa rin kayo o may ibang kita bukod sa pensyon, mas mabuting kumonsulta sa isang accountant o sa BIR mismo para malaman ang inyong total tax obligation. Para sa mga gustong mapakinabangan ang kanilang pensyon ng husto, narito ang mga simpleng estratehiya na maaari ninyong gawin. Una, huwag hayaang matulog ang inyong pensyon sa isang savings account na walang interes. Tingnan ang mga time deposit o gobyernong mga securities tulad ng pera, account or retail treasury bonds na nagsisimula sa kasing baba ng 5,000 at nagbibigay ng mas mataas na interest kaysa sa ordinaryong savings. Pangalawa, kung kayo ay may asawa na mas bata sa inyo at hindi pa nakakatanggap ng kanilang sariling SSS pensyon, pag-isipan kung paano ninyo maaayos ang inyong gastusin para sa mga darating na taon dahil ang isang pensyon lamang ang magtatagal hanggang sa parehong tao ay may sariling benepisyo na. Pangatlo, mag-set up ng emergency fund na katumbas ng 3 buwang pension. Hindi para pagandahin ang inyong pamumuhay, kundi para protektahan kayo sa mga hindi inaasahang gastusin tulad ng ospital o pagkukumpunin ng bahay. Para sa aming mga seniors na kailangan pang pumunta sa SSS office, narito ang mga praktikal na payo na makakatulong sa inyo na makatipid ng oras at lakas. Una, pumunta ng maaga. Ang mga SS office ay karaniwang bumubukas ng 9 ng umaga at ang mga linya ay pinakamaikli sa pagitan ng Nuara at Taong ng umaga. Iwasan ang oras pagkatapos ng tanghalian at ang mga Biyernes dahil ito ang pinakaabalang oras at araw. Pangalawa, magdala ng kumpletong dokumento. Para sa retirement claim, kailangan ninyo ang inyong SSS ID o E6 form, 2 valid government IDs, birth certificate at kung may asawa kayo ang marriage certificate. Para sa mga benepisyo ng dependents, magdala rin ng birth certificates ng inyong mga anak. Huwag hayaang maisauli kayo sa bahay dahil sa isang nawawalang dokumento. Pangatlo, CHIN. Ito ay napaka-importante para sa aming mga senior. Huwag kayong mahiyang humiling ng priority number o senior citizen lane. Lahat ng SS offices ay dapat mag-alok ng priority service sa mga senior citizen, PWD at pregnant women. Kung hindi kayo bibigyan ng priority, ito ay karapatan ninyo na itaas at hilingin. May kaugnayan dito ang Senior Citizens Act at ang mga SSS employee ay may obligasyon na sundin ito. Pang-apat, para sa mga hindi makakagalaw o mahirap, pumunta sa office, malaman ninyong may SSS mobile app at may SSS website na pwedeng gamitin para sa maraming transaksyon, pati ang pag-check ng inyong pension status. Ang pag-update ng contact information at ang pag-verify ng inyong contributions ay magagawa na online. Huwag ninyong hayaang maging sagabal ang layo ng SSS office sa pag-access ng inyong mga benepisyo.
Mga kababayan, bago kayo umalis, nais kong ibuod ang lahat ng napag-usapan natin ngayong araw. Ang 16,800 na posibleng matanggap mula sa SSS ngayong Abril ay hindi regalo. Ito ay ang inyong pinaghirapang pera na ibinalik sa inyo. Ngunit para matanggap ito, kailangan ninyong aktibo. Kailangan ninyong i-verify ang inyong claim status, i-update ang inyong payment details, at alamin kung mayon kayong natitirang loans na maaaring magbawas sa inyong bayad. Huwag ninyong hayaang lumipas ang Abril nang hindi ninyo alam ang estado ng inyong SSS account. Tumawag sa SSS hotline sa 1455. Bisitahin ang malapit na SSS branch o gamitin ang SSS app. Anom sa 3 paraan na ito gawin na ninyo ngayon, hindi bukas. Dahil ang inyong kinabukasan, ang inyong seguridad sa pagtanda ay hindi dapat naghihintay sa serbisyo ng gobyerno. Kailangan ninyong aktibong hanapin ito. Ibahagi ninyo ang video na ito sa inyong mga kaibigan, mga kapatid at mga magulang na maaaring nangangailangan ng impormasyon na ito. Dahil ang isang maliit na pagbabahagi ay maaaring magbago ng buhay ng isang senyor na hindi alam kung saan magsisimula. At kung mayroon kayong mga katanungan o karanasan na gustong ibahagi, ilagay ninyo sa comments. Nandito tayo para sa isa't isa tulad ng palagi. Hanggang sa muli, ingat kayong lahat at huwag kalimutang inyong kinabukasan ay karapat-dapat na matanggap. Yeah!